Hay, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre ang ganda ng ating tatalakayin at tungkol ito sa mag-asawa mga kasawi. At alam ko na lahat kayo ay makaka-relate sa topic na ito mga kasawi. Ano ang tatlong wag na wag mong gagawin kapag kumakain ang isang lalaki sa pechay mo mga kasawi? Ang una natin na wag gawin mga kasawi is wag iihi mga kasawi. Alam niyo ba, ang mga kababaihan dapat kapag once na kumakain ang inyong asawa sa pechay mo ay kailangan huwag ka tayo ng tayo or ihi ka ng ihi mga kasawi, kasi mas mabilis mainis ang isang lalaki kapag ka eto yung inyong ginawa. Kasi syempre ang isang lalaki kasi kapag once na eto ay magbabad na sa pechay mo or kumakain na ito, kailangan ayaw nila ng yung patayo-tayo ka, yung nadidistract kasi sila mga kasawi, hindi na sila nakakapokus sa ginagawa nila dyan sa pechay mo mga kasawi. At syempre, sino ba naman ang mga kalalakihan na gaganahan na pakumain sa inyong pechay kapag once na kayo ay ihi ng ihi mga kasawi? Syempre, nawawala yung kanyang last or kanyang focus pagdating dito mga kasawi. Kaya mga kababaihan, lagi niyong tatandaan, wag na wag kayong ihi ng ihi kapag once na talagang kumakain na ang inyong asawa dyan sa pechay nyo. Syempre, like ko namang sinasabi na iba't iba naman ang mga gusto ng isang babae mga kasawi kapag kaganito ang ginagawa ng kanilang mga asawa. Syempre, ayan yung ating una na dapat huwag gawin. Ang pangalawa natin mga kasawi is huwag umutot. Ayan, alam nyo ba si Mister kapag eto ay kumakain sa inyong pechay mga kasawi ay huwag na huwag kayong uutot mga kasawi. Syempre, kapag once na kayo ay umutot, eto na po, hindi na siya kakain dyan sa pechay mo. Syempre, mabaho na yung amoy ng inyong mga pechay kapag once na kayo ay uuto. Discourage ng inyong asawa or jowa ninyo kapag once na ito ang nangyari. Na habang siya ay kumakain ng pechay mo ay nautot ka mga kasawi. Syempre, hindi mo naman inaasahan. Ang mangyayari ay titigil na ito sa kanyang pagkain dahil mabaho na ang kanyang amoy ng inyong pechay. Amoy utot na ito mga kasawi. Kaya iwasan nyo ito na huwag kayong mautot kapag once na kumakain ang inyong jowa or asawa ninyo mga kasawi. Ayan, syempre, like ko naman sinasabi na iba't iba ang dapat huwag na gawin. Pero syempre, depende ito sa mga kababaihan at kalalakihan kung ano yung ayaw nila sa kanilang mga asawa mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na dapat huwag gawin. Ang pangatlo natin mga kasawi is huwag nyong isubsob ang ilong dyan sa pechay ninyo mga kasawi. Syempre, kayong mga kababaihan at tayong mga babae, kapag once na kumakain yung asawa natin or ang jowa natin ay huwag mong isusubsob yung ilong mo dyan sa pechay mo. Dahil nga syempre, hindi sila nakakalanghap ng hangin at higit sa lahat, hindi na sila makakasubsob ng ilong mo sa pechay mo mga kasawi. At syempre, like kung tatandaan mga kasawi, kapag once na ang iyong asawa ay nakaano niya dyan sa pechay mo, kailangan ay mag-focus ka na. Gawin mo, sumunod ka lang sa ginagawa niya. Gawin mo yung maging flow. Ibig sabihin nito, as maganda na talagang sundan mo kung saan siya kumakain dyan sa pechay mo. Yung wala ka lang ginagawa, hayaan mo lang siya kung ano yung ginagawa niya dyan sa'yo. Kasi nga, mangyayari mga kasawi is mapipil niya yon kasi walang sagabal. Pero kapag once kasi na merong mga sagabal mga kasawi na ginagawa mo, ay talagang mabilis siyang mairritable at higit sa lahat ay hindi ito tatagal dyan sa'yo. Kasi syempre, sino ba yung tatagal na isang lalaki kung marami kang galaw, marami kang ginagawa habang siya ay kumakain dyan at nagko-concentrate siya? Ang mangyayari ay maiinis ito at magbaback out na ito kapag ka ito yung iyong ginawa mga kasawi. At syempre, like ko man sinasabi na iba't iba ang kagustuhan ng isang lalaki at isang babae mga kasawi. Hindi sa nila lahat ito palagi mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na dapat huwag gawin. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Kailangan ang mga kababaihan kapag once na nag-umpisa na si Mister na kumain dyan sa pechay niya, lagi niyong tatandaan na huwag niyong gagawin yung 1, 2, 3 kasi nga madidiscourage ito mga kasawi at mawawala na ito ng gana. Instead na sobrang nasasarapan na siya, pero dahil sa ganun ang ginawa mo ay mawawala na siya ng gana. Maiinis na ito at magbaback out na ito at hindi na matutuloy ang kanyang pagkain. Kaya kailangan kapag habang siya ay kumakain mga kasawi, lagi niyong tatandaan na talagang mag-focus lang kayo kung ano yung nararamdaman mo kapag once na
kinakain yung pichay mo ng mister mo kasi mas maganda yon. Mas mapipil nila lalo kapag once na ikaw ay umungol mga kasawi, mas mararamdaman ng isang lalaki na nasasatisfied kaya mas lalo niyang ginaganahan na magpapadyan sa pechay mo mga kasawi. Mas napipil nila yon kapag nakikita nila na talagang umuungol ka na mga kasawi. At syempre yan lang po yung aking advice mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin sa walang sawang pag-share, pag-comment at pagre-react. At syempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe. Pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Maraming salamat mga kasawi. Bye!